Senator Grace po, do you have an opening statement? Magandang umaga po sa inyong lahat. Marami po dito mga pamilyar na mga nakasama natin sa loob ng 7 taon at ako'y natutuwa na ang gayong papalit sa Committee on Public Services ay isang maaasahan natin at didinggin din ang inyong mga hinanaing. Kung baga pagdating sa punto ay ipinatulfo na natin. 'Di ba? Kasi at saka syempre I'd also like to acknowledge yung ating walang sawang pagtulong rin na Vice Chair ng Committee on Public Services, si Senator JV. Mr. Chair, kung papayagan lang ninyo ako dahil syempre kayo na yung magpapatuloy nito. So bibigyan ko lang na maikling summary nung mga nangyari, no? Throughout the 7 years, this committee has never stopped asking the Department of Transportation to revisit the program while we begged for cooperation from the drivers, operators, and commuters. Noon ngang mga nakaraang pagdinig natin sa issue at sa budget ng programa, nangako muli ang DOTR na re-revisitahin ang programa. Unfortunately, we have yet to see it make good on its commitment. Kung baga, tila ba ang slogan ng PUV modernization ay pinangakuan na kayo, gusto pa ninyong tuparin. Unahin na natin ang plano, ang mga ahensya na may 36,217 na pampublikong sasakyan na hindi nag-consolidate. This represents thousands of drivers and operators that are prevented from engaging in their primary source of livelihood. Nakakalungkot isipin na sa ika-7 taon ng implementasyon ng PUVMP ay tila wala pa rin solido na plano ang DOTR para sa kanila. Second, during our last committee hearing, DOTR promised to approve 50% of the local public transport route plans, LPTRPs, by June 30, 2024. However, as of last May, only 11% or 174 LPTRPs have been approved. 19 pa lang ang nagdagdag or a mere 1.5% increase from the 9.5% or 155 approved LPTRPs in 2023. Anong klaseng road transport modernization ang hindi pa tapos ang ruta? Third, I have repeatedly flagged the DOTR's poor budget utilization rate, which it has failed to address time and time again. The program's total budget utilization rate is only 53% of its whopping 7.5 billion pesos budget from 2018 to 2024. This is such a disservice to the drivers and operators who have been pounding on our doors to ask for assistance because they could not afford the cost of modernization. Ni isang singkong duling ay hindi pa ata nagagastos sa 200 million pesos na inalaan natin sa Super Scholar Entrepreneurship noong 2023. These are only some of the issues that we raised. Hindi po COVID to. Sorry. 7 taon, 6 na pandinig, 6 na extension, at isang pandemya na ang nagdaan simula noong inilunsad ang PUVMP. Nagbago na rin ang pamunuan, hindi lamang ng kumiting ito, kundi na rin ng programa. Pero bakit tila hindi pa rin ayusin ng DOTR ang mga gusot sa implementasyon? Hindi po kami against modernization. Pero ang problema po talaga, napakaliit po talaga ng nauuwi na pera ng driver natin kung napakaliit pa rin ang subsidiya na binibigay ng gobyerno. First, the DOTR should prioritize the completion of the route plans before reducing the PUV units. Second, the department should also provide proper management, accounting, and human resources training, including effective grievance mechanisms for transport entities.
siguraduhin natin maayos ang pamamalakad ng mga ni-require ng cooperatives at corporations. Pangatlo, hanapin natin ng paraan ang maging abot kaya ang modernisasyon. Let's lessen our reliance on expensive imported units. Bakit ba kailangan galing sa ibang bansa o sa China? Kaya naman natin dito gumawa niyan. Mas mura pa. Finally, DOTR should come up with a humane and feasible timeline for the PUVMP with due consultations with stakeholders. Gusto nating lahat dito ang modernisasyon, pero hindi yung libo-libo muna ang mawawala ng kabuhayan o masasakyan. Para saan pa mabilis ang pagtakbo ng jeep kung naiwanan naman ang kailangang maisakay. Inaasahan nating maging daan ang diskusyon ngayon para masolusyonan ang hinanaing ng ating mga tsuper. Alam ko kaya din ito ng ating chairman sa pagtulong-tulong natin sa nakaraang 7 taon. Sana naman magkaroon na ng totoong solusyon para sa lahat. Maraming salamat. Thank you, Senator Grace Poe. I'd like to acknowledge the presence of Senator Robin Padilla. Senator Robin, meron kang opening statement. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu Rasulillahi. Assalamualaikum. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati pong puno ng pagpapala at awa ng Panginoong sa inyo pong lahat. Nais po nating pasalamatan ang tagapangulo ng Komite ng Public Services, Senator Idol Raffy Tulfo, sa pagpapatawag po ng pampublikong pagdinig sa umagang ito. Hindi po natin maikakaila ang malaking papel na ginagampanan ng ating mga driver sa pampublikong transportasyon. Partikular po ang mga jeepney drivers. Sabi nga po nila, nung bata pa ako, lagi ko pong nakikita doon, pagsakay ko, nandun yung sweet lover. Basta driver, sweet lover. Talagang yun po lagi ang ano sa akin eh. Maganda sa aking mga mata. Kaya gusto ko pong maging driver nung araw eh. Alam niyo po, pinarelax ko lang po sila. Malaking bahagi po ng ating working force ang hindi makakarating sa trabaho kung walang jeep. Malaking bahagi ng mga estudyante ang hindi makakapasok sa eskwela kung walang jeep. Mapipilay ang ating mga pamayanan kung walang PUV drivers. Kung walang jeep sa ating mga kalsada. Nadarama po ito sa tuwing magkakaroon ng strike ang ating mga PU drivers heroes. Sa paglulunsad po ng pamahalaan ng Public Utility Vehicle Modernization Program noong 2017, napakaganda po nito. Layon nitong isaayos, rebisahin, pagandahin at bigyang solusyon ang mga hamong hinaharap ng ating mga jeepney drivers. Ang ganda po ng batas para po sa mga jeepney drivers. At alam niyo po, kapag sinabi natin na para sa mga jeepney drivers, kasama po dyan yung pasahero. Ibig sabihin, pag sumakay po ngayon yung mga pasahero, komportable na po sila. Napakaganda po. Ngunit, sa panahon po na tila mas marami ang dumadaing, umaaray sa isinusulong na programa po ng ating pamahalaan. Hindi po tayo maaring magbingi-bingihan bilang tayo po ay mga public official, tayo po ay nag-oath na pangangalagaan po natin ng ating bayan, na taong bayan, kailangan po nating pakinggan ang ating mga bayaning jeepney drivers. Narito po tayo ngayon, umaga upang makinig po sa mga bawat panig na inimbitahan po ng komite. Ito po ay napakagandang pagkakataon upang mabusisi po natin ang mga implikasyon ng pagpapatupad ng programang ito. Katulad po ng sinabi ng dati pong chairman, ang amin pong isa ring idol, nananalaytay po ang pag-asa sa kanyang, dahil po sa kanyang ama, Fernando po Jr., ma'am,
napakaganda po nung sinabi niya, hindi po kami kontra sa modernization. Walang taga-gobyerno ang kontra sa modernization. Yun lamang po, yung pong sana, suportahan po natin yung local natin na gumagawa. Bago po natin bigyan ng importansya yung mga dayuhan, yung pong katulad po ng mga kilala na, bihasa na. Sa hulit-huli, hindi natin kailan malilimutin ang ating layuning bigyang proteksyon higit sa sino man ang ating mga maliliit na drivers. Yan po yung narinig ko kay Senator Raffy Tulfo, ang mga manggagawang Pilipino. Maraming salamat po.